Noong unang panahon, ang tubig ang isa sa pinakamahirap kontrolin sa mga lungsod. Wala pang tubo, gripo o modernong pump. Umaasa lang ang mga tao sa ulan, bukal o mano-manong pag-iigib. Kapag nagkaroon ng tagtuyot, bumabagsak ang lungsod, hindi dahil sa digmaan, kundi dahil nauubusan ng tubig. Pero sa gitna ng southern Spain, may isang lungsod na gumawa ng kabaligtaran. Sa halip na hintayin ng tubig, kinuha nila ito sa mas mataas na lugar. Anong lungsod ito at anong klaseng matalinong engineering ang ginamit nila para magawa yun nang wala pang modernong makina? Noong unang panahon, ang tubig ang isa sa pinakamahirap hanapin at kontrolin sa mga sinaunang lungsod. Wala pang modernong tubo, gripo o water pump. Kadalasan, umaasa ang mga tao sa ulan, maliliit na bukal o mano-manong pag-iigib ng tubig mula sa malalayong lugar. Isipin mo na lang kung gaano kahirap ang pag-inom ng tubig, pagligo o pagbanyo. Lalo na kapag tagtuyot o disyerto ang paligid, mas limitado ang supply. Dahil dito, maraming sibilisasyon ang humina o tuluyang bumagsak, hindi dahil sa digmaan, kundi dahil lang sa kakulangan ng tubig para sa pang-araw-araw na buhay. Pero, sa gitna ng hamong ito, may isang lungsod sa medieval Spain na nagtagumpay na talunin ang tubig, ang Granada. Gumawa sila ng komplikadong sistema ng acequias at fountains na nagdadala ng tubig mula sa malalayong Sierra Nevada hanggang sa iba't ibang sulok ng Alhambra at lungsod. Habang bumagsak na ang ibang malalaking lungsod tulad ng Cordoba dahil sa mga pag-atake at gulo sa loob, nanatiling matatag ang Granada. At isa sa mga dahilan nito ay ang kanilang lokasyon, mataas, madaling ipagtanggol at protektado ng Alhambra bilang kuta at palasyo. Pero hindi lang ito ordinaryong palasyo o kuta. Ang lugar na ito ay patunay rin ng super advanced engineering ng mga Nasrid noong panahong iyon. Kapag naglakad ka sa loob ng Alhambra, mapapansin mo agad na sentro ng lahat ang tubig. May dumadaloy na kanal, malinaw na pools, at magagandang fountains. Hindi lang dekorasyon kundi bahagi ng matalinong sistema na gumagamit ng gravity at natural na pressure. Ang sistemang ito ay nagdadala ng tubig sa mga paliguan, parang public spa na may cold room, warm room, hot room. May secret heater pa sa ilalim ng sahig gamit ang mainit na hangin na dumadaloy doon at copper pots na nagpapakulo ng tubig para sa mainit na paliguan. Ginagamit din ito para magpalamig sa mga kwarto, magpainit ng tubig at sa water clock ng Fountain of the Lions na nagbibilang ng oras gamit ang tubig lang. Wala itong kuryente, wala ding makina. Paano nila nagawa ang lahat ng yun? Kapag titingnan mo ang Alhambra mula sa ibaba, agad mong mapapansin at mapapaisip, paano nga ba makakarating ang tubig sa tuktok? Nasa taas kasi ng burol ang palasyo, samantalang ang ilog ng Granada, ang Daro, ay nasa malalim na lambak sa ibaba. Halos 200 metro ang agwat nila. Noong panahon na wala pang electric pump o machine, kasing linaw ng tubig ang katotohanang hindi pwedeng itulak paakyat ang tubig. Kaya naman ang mga engineers noon, hindi nila sinubukang gawin ang imposibleng bagay. Ang ginawa nila, inunahan nila ang agos ng ilog. Paano? Well. Ganto. Naglakbay ang mga engineer noon kasabay ng ilog Daro, palabas ng lungsod at paakyat sa mga bundok. Hindi sila tumigil hanggat hindi nila nararating ang bahagi ng ilog na mas mataas ang level ng tubig kaysa sa Alhambra. Dahil para makadaloy ang tubig papunta sa palasyo, kailangan itong manggaling sa mas mataas na lugar. Doon sila kumuha ng kaunting tubig mula sa agos ng ilog at ipinadaan ito sa isang kanal na ginawa ng tao na tinawag na Acequia Real o Royal Canal. Ang kanal na ito ay hindi tuwid at hindi rin pababa ng biglaan. Maingat itong dinisenyo, sakto lang ang pagbaba, mabagal pero tuloy-tuloy. Dahil dito, dumadaloy ang tubig ng kusa gamit lang ang lakas ng gravity. Kahit walang pump o makina. Isipin mo, halimbawa, may mahaba kang tubo o hose. Kapag ang isang dulo nito ay mas mataas ng kaunti kaysa sa kabila, kusa nang dadaloy ang tubig pababa dahil hinihila ito ng gravity. Ganoon din ang ginawa ng mga engineer noon.
gumawa sila ng kanal na may tamang anggulo para tuloy-tuloy ang pagdaloy ng tubig. Dahan-dahan dumaloy ang tubig sa gilid ng burol, paikot sa mga bato at lupa hanggang makarating ito sa mas mataas na bahagi kung saan nakatayo ang Alhambra Palace. Kaya sa halip na iakyat ang tubig, ginamit nila ang talino at tamang disenyo para dalhin ito sa tuktok ng natural. Pero pagdating ng tubig sa lugar ng palasyo, may isa pang problema. Sapat ang daloy nito para sa inumin, paliguan at mga halaman, pero hindi laging sapat ang lakas at kontrol ng daloy para sa lahat ng fountain at iba pang water features sa loob ng Alhambra. Kaya kailangan itong maipon at maayos na maipakalat. Para masolusyonan ang problema, gumamit ang mga engineer ng mga imbakan ng tubig tulad ng mga cistern at malalaking pool o albercas sa loob ng complex. Dito iniipon ang tubig na galing sa Acequia Real at sa iba pang kanal. At mula rito ipinapadala sa iba't ibang bahagi ng palasyo. Kasama na ang mga fountain at iba pang sistema na kailangan ng mas kontrolado at minsan mas malakas na daloy ng tubig. Para mas umangat pa ang tubig, may makikita kang isang malaking gulong sa gilid ng imbakan, isang water wheel na may nakakabit na mga timba. May isang donkey o mule ang umiikot dito, paikot ng paikot. Sa bawat ikot ng gulong, sumasahod ng tubig ang mga timba sa ibaba. Tapos unti-unti itong inaakyat hanggang sa itaas. Isa-isa, bumubuhos ang laman ng mga timba sa isang mataas na pool sa ibabaw ng burol. Kapag napuno na ang pool na iyon, dito nangyayari ang importanteng proseso. Dahil mas mataas ang pinaglalagyan ng tubig, kusa itong bumababa ng may lakas. Hindi kailangang itulak. Ang gravity na mismo ang gumagawa ng trabaho. Kaya biglang umaagos ang tubig sa mga kanal ng palasyo. Sumisirit ang mga fountain, napupuno ang mga paliguan at napapalamig ang mga courtyard. Lahat ito gumagana ng walang kuryente, walang makina, tamang taas at disenyo lang. At kung dumating ang tagtuyot, hindi nagpapanik ang Alhambra. May nakaimbak na tubig sa mataas na pool, sapat at ready to go. Ang Court of the Lions ay ang pinakakilalang bahagi ng Alhambra. Ito ay isang bukas na courtyard na may 12 marmol na leon na nakapalibot sa gitnang fountain na hugis malaking dish o palanggana. Sa unang tingin, dekorasyon lang ito. Pero ang tubig na dumadaloy mula sa sentro pababa sa bunganga ng mga leon ay dumadaloy sa 4 na narrow channels na nakapalibot sa courtyard. Ang mga channels na ito ay nagdadala ng tubig patungo sa iba't ibang bahagi ng palasyo tulad ng halls at pools. Sa loob ng Central Basin, may 12 tubes na konektado mula sa gitna hanggang sa bunganga ng bawat leon. Ang bawat tube ay nasa iba't ibang height para unti-unting mapuno ng tubig mula sa Acequia Real. Sa unang oras, may pagtulo ng tubig mula sa bunganga ng unang leon. Sa ikalawang oras, 2 na ang tumutulog. Hanggang sa 12 oras, lahat ng 12 leon ay may pagtulo ng tubig mula sa bunganga ng sabay-sabay. Kapag puno na ang basin sa pinakamataas na level, siphon effect ang gumagana na nagde-drain bigla ng tubig para magsimula ulit ng cycle. May mga historian na nagsasabing ito ay water clock dahil sa pagtulo ng tubig mula sa bunganga ng mga leon kada oras. Pero hindi pa proven 100%. Pangunahin pa rin itong para sa distribusyon ng tubig sa buong palasyo. Mula sa mga kanal ng palasyo, bumaba naman ang tubig patungo sa Royal Baths. Isang lugar na hindi lang para maligo, kundi para magpahinga at mag-usap ang mga pinuno. Tahimik ang loob nito, mainit ang hangin, at ang tunog ng tubig ay subtle lang. May hiwalay na mga silid, may malamig, may mainit, at may gitnang pool kung saan pwedeng lumusong ang katawan matapos ang mahabang araw. Parang mga spa sa panahon ngayon. Pero may kakaibang sistema na naman ang gumagana. Ang mainit na tubig ay nagmumula sa isang malaking copper boiler na pinapainit gamit ang kahoy. May hiwalay na sistema para sa mainit na tubig at para sa pag-init ng sahig. Ang sahig ay pinapainit ng mainit na hangin mula sa furnace, habang ang mainit na tubig ay hiwalay na dinadala sa mga paliguan. Kaya kahit paa mo pa lang ang tumapak, ramdam mo na agad ang init na galing sa ibaba. Hindi hangin ang nagpapainit, kundi ang sahig mismo. Kasabay nito, ang singaw mula sa boiler ay dumadaan sa mga daanan sa ilalim ng sahig
at umaakyat sa loob ng mga haligi at pader. Lalabas ito sa maliliit na butas sa kisame na hugis star. Ang mga butas na ito ay hindi lang disenyo. Binubuksan at isinasara ang mga ito para kontrolin kung gaano kainit o kasingaw ang loob ng silid. Parang sinaunang air control system. Pero ito pa ang nakakabilib. Ginagamit rin ang tubig hindi lang para magpainit, kundi syempre magpalamig ang buong palasyo. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw sa Andalusia, malamig ang loob ng Alhambra, hindi dahil sa aircon o electric fan, kundi dahil sa galaw ng tubig. Habang dumadaan ang mainit na hangin sa ibabaw ng mga pool, fountain at makikitid na kanal, kumukuha ito ng lamig mula sa tubig na nag-evaporate. Dahil dito, bumababa ang temperatura ng hangin sa paligid. Walang ingay, walang makina, tahimik lang ang proseso na tinatawag na evaporative cooling. Dahan-dahan na dumadaloy ang tubig sa mga courtyard, madilim na pasilyo at hardin, nagbibigay ng tunog ng tumutulong tubig, preskong hangin at green scenery. Hindi aksidente ito. Sadyang idinisenyo ang daloy ng tubig para palamigin ang espasyo at gawing komportable ang pamumuhay. Pero may bahagi pa ng Alhambra ang mataas, kaya syempre, mas mahirap din na maabot ng tubig ang military quarters o Alcazaba. Nasa tuktok ito, mga 6 na metro ang taas kaysa sa ibang sistema. Kung tutuusin, dapat nang tumigil ang tubig dito. Wala nang water wheel, wala nang donkey. Pero wag mong ismuli ng mga taga-military quarters. May mga teorya kung paano nila napaakyat ang tubig hanggang sa bahaging ito. Ayon dito, may tangke ng tubig na may natural na swirling motion, hindi electric pump, kundi parang maliit na bagyo o whirlpool sa loob. Sa gitna ng ipo-ipo na to, bumaba ang pressure dahil ang mabilis na pag-ikot ay gumagawa ng vacuum-like effect, parang hurricane eye. Dahil dito, posibleng nahila pababa ang hangin mula sa isang maliit na tubo na konektado sa mas mababang tubig. Naghalo ang hangin at tubig, nagiging bubbles, parang soft drinks, na mas magaan kaysa sa normal na tubig. Kaya naman, ang bubbly water na to ay mas madaling umaakyat sa matulis na tubo at maaaring umabot sa military quarters sa itaas, sapat para sa mga sundalo. May ilan na tinatawag itong isang uri ng vortex airlift pump. Pero ito ang pinakanakakabilib. Hanggang ngayon, gumagana pa rin ang water system ng Alhambra sa Granada. Mahigit 700 taon na, pero ang mga kanal, pool at fountain ay umaagos pa rin ng natural. Hindi museum lang. Tunay na buhay pa. Isipin mo, walang kuryente, walang motor, ang gamit lang, gravity, hangin at tamang flow ng tubig lang. Noon pa lang, masasabi na natin kung gaano kahusay ang mga engineers. Ika nga, kung gusto, mayroong paraan. Ano man ang limitasyon ng panahon. Para tuloy-tuloy ang saya at kwentuhan, huwag kalimutan mag-subscribe sa Bubbly YouTube channel at pindutin ang notification bell.